Kamakailan lang, 'di ba, sunod-sunod ang lindol sa iba't ibang parte ng Pilipinas? May mga ulat ng 6.0 magnitude sa Mindanao, may pagyanig sa Luzon, tapos may bagyo na halos sabay pa. At habang nanonood ka ng balita, giyera sa ibang bansa, food shortage, pestilence, at crisis. Mapapaisip ka talaga, ito na ba yung end times na sinasabi sa Bible? Pero tanong, ano nga ba ang tunay na palatandaan ng huling panahon? At higit sa lahat, dapat ba tayong matakot o dapat ba tayong maghanda? Yan ang sasagutin natin ngayon, ayon mismo sa sinabi ni Jesus sa Matthew 24. Maraming tao ngayon ang may kanya-kanyang opinyon tungkol sa end times. May mga nagsasabing may petsa na raw si Lord ng kanyang pagbabalik. Pero tandaan, kung gusto nating maintindihan ang katapusan ng panahon, dapat tayong bumalik sa tamang source, ang salita ng Diyos. Sa Matthew 10:24, tinanong mismo ng mga disipulo si Jesus, ano po ang magiging palatandaan ng inyong pagdating at ng katapusan ng panahon? At dito, malinaw niyang ipinakita ang mga mangyayari bago siya bumalik. Ang Matthew 24 ang parang mapa ng mga huling araw. Dito natin makikita ang kabuuang picture, mula sa mga unang senyales hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya importante ito. Huwag tayong manghula. Huwag tayong mag-speculate. Pakinggan natin mismo ang sinabi ni Jesus. Gamitin ang malinaw na salita ng Diyos para ipaliwanag ang hindi malinaw. Kung may balita kang naririnig na parang nakakatakot, balikan mo ang Biblia. Hindi fake news, hindi TikTok prophecy, kundi ang katotohanan galing kay Jesus mismo. Unang babala, pandaraya at deception. Mag-ingat kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y mailigaw ni numan. Sabi ni Jesus, ito ang unang babala niya, panlilin lang. Sabi niya, marami ang darating sa aking pangalan. Ibig sabihin, maraming magsasabing sila ang may revelation, sila ang may special word. Pero kung hindi ito nakasulat sa salita ng Diyos, huwag mong paniwalaan. Ang nakakatakot sa deception ay ito, yung mga nalilin lang, hindi nila alam na nalilin lang sila. Kaya nga sabi sa 1 John 4:1, subukin ninyo ang bawat espiritu kung ito'y mula sa Diyos. Sa panahon ngayon ng social media, mabilis kumalat ang maling turo. Kaya kailangan nating maging ugat sa salita at gabay ng Espiritu Santo, hindi base sa emosyon o hype, kundi sa katotohanan ng Biblia. Ang proteksyon mo laban sa panlilinlang ay hindi katalinuhan, kundi relasyon kay Jesus. Kung kilala mo siya at ang kanyang tinig, kahit maraming ingay sa paligid, alam mong siya ang nagsasalita. Pangalawa, giyera at mga bulong-bulungan ng digmaan. Sabi ni Jesus, makakarinig kayo ng mga digmaan at balitang digmaan, ngunit huwag kayong mabahala. Ang bigat ng linyang yon, di ba? Dahil sa panahon ngayon, halos araw-araw may giyerang naririnig tayo sa Israel, Ukraine, at iba pang bansa. Pero sabi ni Jesus, ang mga bagay na ito'y dapat mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Hindi niya tayo tinawag para matakot, kundi para magtiwala. Kasi kahit magulo ang mundo, may katiyakan sa Kanya. Kung alam mong hawak ni Lord ang buong kasaysayan, hindi ka matitinag ng headline. Tandaan, si Jesus ang Prince of Peace. At kung siya ang nasa puso mo, kahit magulo ang paligid, may kapayapaan kang dala. Kaya kapag may balitang giyera, imbes na matakot, manalangin ka. Dahil sa bawat kaguluhan, may layunin si Lord. Kadalasan, para gisingin ang mga puso ng tao na bumalik sa Kanya. Pangatlo, tagutom, pestilence, at lindol. Sinabi rin ni Jesus, magkakaroon ng tagutom, salot, at mga lindol sa iba't ibang lugar. At totoo nga, nakikita natin ito ngayon. Sa Pilipinas pa lang, sunod-sunod ang lindol. Sa ibang bansa, may mga bagyo, wildfire, pandemya, at kakulangan sa pagkain. Pero ito ang magandang balita. Hindi tayo kailangang mabuhay sa takot. Sabi nga, fear is not preparation, faith is. Hindi tayo hinahanda ng Diyos para matakot, kundi para magtiwala. Kung paano siya nagpadala ng manna sa disyerto at nagparami ng tinapay para sa libo-libo, kaya pa rin niyang magbigay ngayon. Ang Diyos na nagligtas noon, siya pa rin ang Diyos na tapat ngayon,
Kaya kahit dumaan ka sa taggutom o krisis, tandaan, hindi kailanman nauubos ang probisyon ng langit. God still provides, protects, and preserves His people. Ang lindol ay gumigiba ng lupa, pero ang pananampalataya mo, huwag mong hayaang gumuho. Pang-apat, pag-uusig at puot sa mga mananampalataya. Sabi ni Jesus, ipagkakanulo kayo, pag-uusigin, at kamumuhian ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Hindi ito para takutin tayo, kundi para ihanda ang ating puso. Sa mga huling araw, ang pangalan ni Jesus mismo ang magiging sanhi ng galit ng mundo. Kasi ang pangalang ito ay makapangyarihan, nagliligtas, nagpapalaya, at nagbubunyag ng katotohanan. Ang sistema ng mundo ay laban sa katotohanan, pero ang liwanag ng mga anak ng Diyos ay hindi mapapatay. Kung dumadaan ka ngayon sa rejection, persecution, o pagtutuligsa dahil sa pananampalataya mo, huwag kang manghina. Ang persecution ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi patunay na ikaw ay nagliliwanag. Sabi ni Jesus, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaya sa halip na matakot, tumayo ka ng matatag, dahil sa gitna ng pag-uusig, mas lalong lumalakas ang liwanag ng Ebanghelyo. Panglima, paglamig ng pag-ibig at paglaganap ng kasinungalingan. Sabi ni Jesus, marami ang tatalikod sa pananampalataya, magkakanuluhan, at magmamahalan ay manlalamig. Ito na yung panahon kung saan ang pag-ibig ay napapalitan ng galit, comparison, at pride. Sa social media pa lang, ang bilis magalit, ang hirap magpatawad. Pero sabi ni Jesus, ang puso ng marami ay manlalamig. Kapag lumamig ang puso, nawawala ang compassion, nawawala ang care. At dito pumapasok ang panawagan ni Lord. Stay tender, stay faithful, love even when it's hard. Kung gusto mong makilala bilang alagad ni Kristo, ipakita mo ito sa paraan ng pag-ibig mo. Kahit lumamig ang mundo, magpakainit ka sa pag-ibig ni Kristo. Sa panahong madali ang magtampo, piliin mong magmahal. Dahil yan ang tunay na tanda ng mga anak ng Diyos. Pang-anim, ang pinakamalinaw na palatandaan. Pagpapalaganap ng mabuting balita sa buong mundo. Ito ang huling tanda na sinabi ni Jesus. At ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo, at pagkatapos nito ay darating ang wakas. Napakaganda, di ba? Hindi pagkawasak ang huling senyales, kundi revival. Habang tumitindi ang kadiliman, mas lalong nagniningning ang liwanag ng ebanghelyo. Ngayon, dahil sa internet at social media, mas mabilis nang naaabot ang mga bansa ng salita ng Diyos. Ang katapusan ay hindi tungkol sa pagguho, kundi sa pagtupad ng misyon. Darating si Jesus kapag ang ebanghelyo ay naipangaral sa lahat ng bansa, tribo at wika. Kaya bawat mananampalataya, may ambag dito, sa panalangin, sa pagbabahagi, at sa pagtayo sa katotohanan. Ngayon, gusto kitang tanungin, puno ba ng takot ang puso mo sa naririnig mong balita? Kapatid, itigil mo muna yan. Ang Diyos ay hindi pa tapos, at hindi rin tapos ang plano niya sa'yo. Ito ang panahon ng katapangan, hindi ng takot. Panahon para magsimula ulit manalangin, magbahagi ng salita, at magtiwala na kontrolado pa rin ni Lord ang lahat. Tayo'y manalangin. Panginoon, alisin mo ang takot sa puso ko. Palitan mo ito ng tapang, pananampalataya, at kapayapaan. Alalahanin ko na hawak mo ako at walang mangyayaring hindi mo pinapayagan. Bigyan mo ako ng boldness na ipahayag ang iyong ebanghelyo sa huling panahong ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, i-like mo ang video na ito para mas marami pang makarinig ng mensahe ng pag-asa. At kung gusto mong palaging may bagong Word of God sa feed mo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ang takot ay hindi ang huling salita. Ang tagumpay ng Diyos ang wakas ng lahat.